Salamat po sa hapon na to na ibinigay niyo po sa bawat isa, Lord God. Salamat sa mga ito po, Panginoon, na naipon dito, Lord God. I pray na magamit ito, Lord God, sa extension ng your kingdom, Panginoon, dito sa lupa, Panginoon. Dinadalangin din po namin yung mga susunod na gawain namin, Lord God. Yung Word of God, I pray na maitanim sa aming lahat, Panginoon, kung ano yung nais mong ituro sa bawat isa. Kung ang aming samad dalangin sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Yan. Yan. Good afternoon po. Yes, wala tayong energy. Good afternoon po. Yan, good afternoon. So last time, ang series natin is yung mga parable. So, to give background, pag sinabing parable, ito yung mga kwento sa Bible, no? In-example siya ni Jesus to emphasize o bigyan ng pansin yung mga tanong, no, na identical sa bawat isa, no? So, ngayong hapon, nasa series pa rin tayo ng True Faith, ayan, produces compassion. Ayan. Aware ba kayo sa word na compassion? Ano po yung Tagalog ng compassion? Ano po? Meron yung dalawang Tagalog daw. Yung isa habag, tapos yung isa pa ikiramay. So, sa Tagalog, ano lang yan, halos magkapareho, no? Kapag may compassion tayo, meron tayong heart, o meron tayong puso sa isang bagay. Di ba pagka naikiramay kayo, meron kayong puso doon sa kung kanino kayo naikiramay. Ganun din kapag meron kayong habag. Hindi mo pwedeng ma-feel yung habag kung wala kang love. Okay? Clear po? Yan. So, ang topic natin, I think familiar naman na kayo sa The Parable of Good Samaritan. Nabasa niyo na ba to? Hindi pa? Sige, babasahin natin. Pero nakabuod na. Maikli lang to. So, kung gusto niyo basahin, pwede nyo basahin. So, para sa atin, babasahin lang muna natin dito. So, kung meron kayong Bible, open nyo sa Lucas 10:25, chapter 10, verse 25. Ako na lang magbabasa para mabilis lang tayo, no? Una, may isang abogado nagtanong kay Jesus. Familiar naman na tayo kay Jesus. Kay Jesus, no? Okay, sabi niya, ano ang kailangan kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, roon lang kayo ng konti, sa 27 and 28, sabi niya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isipan at lakas, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Si Jesus, nagsabi siya ng tama, ngunit ang lalaki ay nagtanong pa, sino ang aking kapwa? Alam niyo ba yung word na kapwa? Sa Filipino setting, laging pinag-aaralan yung kapwa, no? So sa English, ang kapwa, neighbor. So, yung kapwa mo, usually neighbor mo. Okay? So, sa 10, isinalaysay ni Jesus ang isang kwento. Kasi nga, nagtanong po yung abogado, no? Sabi niya, isang lalaki ang naglalakbay mula sa Jerusalem patungong Jericho at siya ay tinambangan ng mga tulisan. Binugbog siya at iniwang ng patay. Sabi, sa Lucas 10:31 naman, isang pari ang dumaan at nakita siya. Sino po ang dumaan? Pari. Familiar po kayo sa priest? Okay. Nakakita pa ba kayo ng priest? Hindi na. Bihira na, no? Kasi hindi na tayo madalas pumunta sa simbahan ng Katoliko. Okay. Ngunit, hindi tumulong. Anong ginawa doon ng priest? Hindi tumulong. Ang Levita ay dumaan at hindi rin tumulong. So, ilan yung dumaan? Dalawa. Anong ginawa? Hindi sila tumulong. Okay, urong tayo konti. Ngunit ang isang Samaritano na hindi kauri ng Hudyo. Pag hindi kauri, halimbawa Pinoy, hindi siya Pinoy. Yon, okay? Kaya kukuha niyo po yung kwento. Sabi diyan, nakita niya isang lalaki at siya'y naawa. Okay. Tumigil siya, inalagaan ang sugat at dinala siya sa isang bahay pangangalaga o parang center. Familiar kayo sa center? Yon, so ganon. Iniisip pa niya ang mga susunod kung mga ngailangan ng lalaki at binayaran ang gastos. So nung dinala niya yung isang tao, yung lalaki, linagay niya doon sa pangangalaga, iniwanan niya pa ng panggastos yung iniwanan niyang center. Okay? O yung lugar na pinagdalahan niya. Okay. Sabi, sa 36 to 37, tinanong ni Jesus, sa tatlong ito, na naging kapwa sa lalaking nahulog sa mga ulit, sino sa tatlong ito ang naging kapwa sa lalaking nahulog sa mga tulisan? Kayo yung sumagot, kahit nasa ano na, sino? Amerikano, no? Kasi hindi nila kalahi. Sige. Yung Samaritano. Okay. Sige.
Sabi dyan, sabi ng abogado, sumagot, ang nagpakita ng awa. Ang sagot ninyo, sino ang nagpakita ng awa? Yung Samaritano, okay? Sabi ni Jesus, sumayo ka at gawin din ito. I-digest muna natin yung story. May nagtanong kay Jesus, okay, para mas maunawaan niyo. Tinanong niya, paano daw siya? Ano yung tanong nung una? Ayan, anong kailangan kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ano sagot ni Jesus? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isipan, lakas, at ibigin mo ang iyong kapwa. So sa story, ang naging kapwa, yung Samaritano. Nakuha? So ilan ba yung tumulong sa kanya? Isa lang. Okay? Tapos, sumayo ka at gawin din ito. Pag sinabing umayo ka at gawin din ito, meaning kapag kayo ba nakasalubong ng isang, halimbawa, homeless na, tapos wala na, parang mamamatay na, ganun. Tutulungan ba natin? Bakit natin tutulungan? Bakit natin tutulungan? Pressure na. So sabi kasi sa atin ni Jesus, ang instruction niya sa atin, humayo ka at gawin din ito. So kailangan natin siyang gawin. So balik tayo dun sa una, sa compassion. Sa compassion, dapat merong pag-ibig o love. So i-define muna natin yung love based dun sa parable ng Good Samaritan. Meron tayong 3 pointers. So breakdown natin. Una, religion without love is empty. Yan, naka-bold yung, naka-highlight yung love. So religion, familiar ba kayo sa word na religion? Pag religion, yun yung practice, no? So bigyan natin ng buhay yung mga character. Una, merong priest. Okay. So yun yung priest, tapos yung Levites, no? Yung mga yun, nagpa-practice sila ng mga practices pagdating sa simbahan o sa church. Kasi nga, high priest siya, pare, diba? Ganun din yung mga kalahi nila. So, binapractice nila yun. Pero sabi dyan, religion without love is empty. Sabi dito, pwede tayong maging close kay Lord nang wala tayong love, pero kaya natin gawin yung mga practices. Kuha po natin. Kaya natin aralin yung buong Bible, or lagi tayo umattend ng walang late, tapos hindi tayo absent. Pero, kung wala tayong pag-ibig, malayo tayo sa ating Diyos. Tama. Yun yung number 1 natin, no? Religion without love is empty. So, in-identify din yan ni Paul. Pag nabasa niyo dun sa Corinthians chapter, no? Ang pag-ibig yung pinaka-mahalaga sa lahat. Kung walang pag-ibig, para lang tayong patay. Di ba naalala niyo yan sa topic natin? So, yung number 1 natin, pabasa po ulit. Religion without empty. Okay. So, sabi dyan, priests and Levites, those are religious people. Or sila yung talagang naglilingkod kasi pari nga siya. So, trabaho niya yun, no? Yung magtrabaho para sa simbahan. Nakita nila pareho. Parehong senaryo, nakita nila yung isang tao. Pero pareho silang walang ginawa. So, sabi dyan, knowing God is not enough. If there is no love, ang pananampalataya natin ay patay or wala. Wala at all. Okay? Nakukuha po natin. Ang mga religious people kasi, pwede siya maging shield from inconvenience, excuse to avoid sacrifices, pero hindi nila will tumulong dahil wala silang compassion. Or sabi nga natin, in order for us to have compassion, dapat meron po tayong, ano po yung nakalagay? Ano po yung naka-red? Love. Okay? Nakuha po natin? Yan. Faith that avoids people in need is not real faith, o hindi daw tunay ang pananampalataya natin kung pinipili natin o nagiging selective tayo sa pagbibigay ng love natin or compassion towards other people. Okay. Number 2, love is costly and inconvenient. Familiar na ba kayo sa word na costly? Pag sinabing costly, magastos, mahal. Inconvenient, ano po? Hindi siya comfortable or masalimuot, parang ganon. Sa Tagalog, ang ganda niya sa Tagalog kasi yung love, sa Tagalog niyan, mahal. Ang costly, mahal din. So love is expensive, no? Love is costly and inconvenient. Sabi dyan, it requires kasi, kaya siya mahal, it requires our time, attention, choice, and our compassion. Nakukuha po natin. So sige, dun sa Samaritan,
Yung Samaritano na nakakita dun sa isang parang patay na tao, nag-stop siya dun sa journey niya. Kahit hindi niya yun katribo o hindi niya kalahi. Okay? Nag-risk siya ng safety kasi hindi niya naman kilala yun eh. Di ba kahit sa atin, natural response natin kapag may nakita tayo dyan, hindi na natin papakialaman kasi baka mapasama pa tayo, no? Yan. Use his own resources. Kumuha siya ng pera para ibinigay niya saan? Sa kwento natin kanina. Ang bayad doon, no? Sa baka kasi may kailangan pa siya during recovery. So binigay niya doon sa pangangalaga, doon sa bahay pangangalaga. So yung example natin kanina yung center. So nagbigay pa siya ng pera para doon sa recovery ng tao na yon, no? Paid for man's care, ayun yun, yung sinasabi natin. And sarili niya yon, wala siyang kinuha ang iba. So kaya expensive is, kumukuha siya ng time natin. Kasi pwedeng, kung tayo yon, pwede ka naman dumaretso na lang. Especially hindi mo naman kauri yun, no? Hindi, wala kang blood related dun sa tao na yun. Mas pipiliin na lang natin dumaretso kung saan tayo papunta. Pero ang nangyari, pinili pa rin nung Samaritano mag-stop. Okay? It requires your choice. Diba? Kasi decision na agad yan eh, kung tutulong kayo o hindi. Tapos effort and time. Kasi kung dumaretso ka, diba, pwede ka na nakapunta ka na dun sa pupuntahan mo. Pero dahil tumulong siya, inalagaan mo pa yung tao, tapos dinala mo pa dun sa center or dun sa bahay pangangalaga, nagre-require yun ng effort. At saka ng, yun, time natin. Use his own resources. Again, sabi ko nga, sarili niya yun, no? Kasi siya lang naman ang nakakita dun na solo na siya, na nagkatid. Yan, and paid for the man's care. So, okay, dito tayo. Real love, sabi dun, cost time, energy, and comfort. Diba? Inconvenient yung sinasabi dito kanina sa number 2. Love is costly and inconvenient. Kasi, mas madali nga naman kung pinabayaan mo na lang yung tao na yon at dumaretso ka dun sa patutunguhan mo. Pero dahil dun sa ginawa ng Samaritano, hindi. So, it costs energy. Kasi mahirap yun. Isipin mo, wala nang malay yung tao na dalhin mo dun sa lugar. Ang hirap nga naman nun. Tsaka yung comfort. Ang comfortable kasi yun eh, gawin. Compassion that costs nothing means nothing. Kung wala naman tayong compassion dun sa bagay na yun, wala din siyang halaga. Okay, tandaan po natin yan. Yan yung number 2 natin. Ano po yung number 2 natin? I-recall lang natin. Love is costly and inconvenient. Okay. Number 3, sabi dito, neighbor love reveals heart transformation. Ano po yung neighbor? An example ay dinefine natin kanina. Kapitbahay, pwede. Kapwa, no? Kapwa. So, pag hindi mo na kapitbahay yun, hindi ka natutulungan. Kunyari, taga dito ka, tapos yung iba taga malayo, hindi ka natutulungan? Hindi po. So, pag sinabing kapwa, in general rule, ano yan, yung nakakasama mo. Okay? So, neighbor love reveals heart transformation. So, balikan lang natin. Sabi niya, Jesus asked who was your neighbor or who was the neighbor. Sino po yung neighbor? Sino po yung nagpakakapwa doon sa isang tao? Yung Samaritano. The one who showed mercy. Kasi naawa siya eh. Sabi ko nga, nakiramay ka o nagkaroon ka ng compassion doon sa tao, mayroon kang heart. Okay? Ano sinasabi dyan kanina? Neighbor love reveals your heart or your transformation. Okay? So kung may heart ka, doon ka lang may capacity to help. Kasi kung wala kang heart, pababayaan mo na lang yung tao na yon. Okay. Sabi dyan, true faith is seen in action. Love proves a changed heart. Ang love daw, ang dinidefine ng love lahat. Hindi lang siya noun. Adverb din siya. Ibig sabihin, action word din siya. So, kailangan kung may sinasabi ka, ginagawa mo din. Okay? Pag sinabi mong, okay, magpapakabait na ako, dapat magpapakabait ka talaga. No? Para merong bigat or yung weight yung sinasabi mo. Ganon din yung love. Love proves a changed heart. You don't judge. You don't just have neighbors, you become one. Hindi ka lang basta kapwa sa iba, no? Hindi ikaw lang yung dapat tutulungan, ikaw din yung may capacity mag-help. So, vice versa yun. Okay? So, pag may problem yung isa, pwede mong tulungan yun. Okay? So, ganun siya. Nag-work, no? Compassion, dagdag ko pa lang, is not a commanded behavior, is an evidence of a changed heart. Okay? Hindi lang siya basta nag-decide ka. Ang compassion po, galing siya sa transformation o nag-change na yung heart mo.
So, nagiging automatic or natural yung response mo doon sa isang bagay. Okay? Love becomes your identity, not your obligation. Clear po? Hindi ka basta obligado lang ako tulungan yung tao na to. Hindi po. Dahil meron kang compassion, natural sa'yo na tumulong. Kuha po ninyo? So, balik tayo din sa number 3. Ano po yung number 3? Yan. Neighbor's love reveals heart transformation. Okay. So, ang ganda ng story ng Good Samaritan, no? Pero dito, may mas malalim siya na meaning. Jesus is the greatest Samaritan. Bakit kaya? Bakit kaya si Jesus yung greatest Samaritan? Sige, isa-isay natin. We were broken, He came to us. So, yung crushingly tayo, pero si Lord, bumaba siya para sa atin, no? We were helpless, o wala tayong capacity, pero He saved us. So, si Lord, niligtas tayo. He paid the cost with His life. So, love is costly and inconvenience. So, di ba, yung cost nun is yung life ni Christ para i-save tayo, no? Sabi dyan, sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Yung transformation na sinasabi kanina, transformation of heart, it becomes natural for us, is because of this. We love because He loved us first. Sabi sa Corinthians, diba, yung definition ng love, hindi natin kaya mag-produce ng ganong love. Kasi kung tayo lang, hahayaan na lang natin yung tao na yon at mag-move forward tayo sa destination natin. Pero dahil meron tayong in-inherit na love from Christ, may capacity tayong gawin yung bagay na yun. Kahit costly yun, kahit medyo inconvenient sa end natin yun, tapos incapable tayo, pero we do the same thing kasi si Lord ginawa na siya sa atin. Meron na tayong structure kung paano tayo pagbibigay ng compassion towards other people. Kasi eto tayo nandito tayo nabubuhay. We were broken, He came to us, we were helpless, He saved us, and He paid the cost with His life. Same with us. Parang tayo yung Samaritano sa daan. Tapos nakita tayo ni Lord. No? Kinuha tayo, tapos di ba? Kinuha tayo, tapos sinave tayo doon. Kasi halos patayin na tayo. Clear po tayo doon. Tapos nagbigay pa siya, no? Ng sobra in order for us to recover. Yan. So, something to digest lang bago tayo mag-close. I-recall lang muna natin yung 3 pointers natin. Ano po yung number 1? Sa mga nag-notes. Religion without love is empty. So kahit anong gawa natin, no, kung wala naman tayong love or compassion, useless lang lahat ng yun. Okay, number 2. And inconvenience. So, ganun ang love. Talagang ano siya, hindi siya comfortable gawin. Pero we do the same kasi ganun ang instruction sa atin. Number 3. Neighbor love reveals heart transformation. So we become natural because love, ano po? Because of, no? Ito yung sample natin kanina. Yan, because love, He first loved us. Sabi sa 1 John 4:19. So something to digest within our team later is, who is God calling me to love today? Tagalogin ba natin? Okay. Sino daw yung tinatawag natin ni Lord na mahalin natin o maging kapwa tayo sa iba? Okay, pwedeng sa family, pwedeng your friends, or pwedeng in general kung ano yung pwede natin pag-usapan. Clear po? So, yun lang. So, let's us pray. Hallelujah, Lord God, Panginoon. Maraming salamat po sa topic mo ngayong araw na to, Lord God. I pray na bawat isa ay tuluyan na nakakinig sa iyong salita at matuto kami, Panginoon, na maging Samaritano katulad niyo po sa buhay namin, Lord God. Ikaw pong mag-ingat sa bawat isa na magbigay ng statement nila, Lord God, kung kanino mo tinatawag na magkaroon kami ng compassion sa kapwa namin, Panginoon. Dalangin ko po, Lord God, na tuluyan kami lumago, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na matutunan namin magmahal at magkaroon ng compassion sa mga neighbor namin, yung mga kapwa namin, Panginoon. Salamat po sa pagliligtas, Panginoon, at kayo po ang tuluyang mamuna sa magdaraang panghapon na ito. Ito po ang aming sa dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.